isa? Good morning po. Good morning. Yan. Dapat buhay. Ano po? Okay? Ano po? Sino pong nag-i-enjoy sa mga messages po natin? Napakayaman. At talagang, sabi ko nga po, lagi ninyo narinig, laging timing. Nasa panahon po ang mga messages po natin. Yung una pong linggo ng May, atin pong tinalakay, yung the power of generosity. Ito po yung mga essential at powerful character traits na dapat pong nakikita sa atin bilang mga tunay na mga mananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Dapat po ito. Dahil ito rin po yung core values ng ating bahay-sambahan. Kung nagagawin po kayo dito sa hallway po natin, dito sa may tapat ng office ni Pastor Manny, yung may bulletin board po tayo dyan, makikita po ninyo, itong mga mensahe po natin ay mga core values po ng church na ito. Ito po yung mga tinatayuan natin. Ito po yung dapat na naipamumuhay po ng bawat isa't isa sa atin. Yan pong power of generosity, ito po yung na-break dito sa ating bahay-sambahan. At ngayon po, tayong lahat, nauunawaan natin ano ba ang generosity. Ano ba yung maging generous ka? Ang nagbigay po na number 1, na magandang ihemplo, na modelo po yan, walang iba kung hindi ang ating Diyos Ama, na pinagkaloob niya po ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? Pangalawang linggo po, atin pong tinalakay ang the power of integrity. Ang integrity po, napaka-importante rin po sa ating mga Kristiyano. Kapag tayo po ay umoo, dapat ginagawa po natin. Pag sinabi natin, bibigyan kita sa Pasko ng ganito, kahit na po hindi pa dumarating yung Pasko, kung ipinangako mo, ibigay mo na. Kung nakalimutan mo, ibigay mo na rin. Amen. That is integrity. Wala pong sisira sa integrity natin kung pakikinggan mo ang sutsut ng demonyo at ikaw ang gagamitin niya mismo na sirain niya yung integrity mo. Ikaw mismo ang sisira sa integrity mo. Kaya kapag may pinangako ka po, dapat tuparin mo. Lalo na sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ko po pwedeng habaan yan. Marami pa po kaming ibig. Marami pa po akong ibig sabihin sa integrity, generosity. Pangatlong pong linggo, ito po yung power of compassion. Ngayon po, nakikita natin, dahil may mga siyo po tayo, nakikita natin kung ano yung mga pangangailangan ng mga ibang mga kapatiran po natin. At tayo mismo, nakikita natin, ano yung kahabagan ba? Ito bang kapatid natin ito? Ano yung kailangan niya? Alam naman po natin yung mga nagsasamantala, yung nagte-take advantage doon sa tunay na nangangailangan. Amen po ba? Alam po natin yan. At sa araw pong ito, itong linggong ito, magbuhat po kahapon, ang pinag-uusapan po natin o ang topic po natin, yung power of unity. Dito po, hindi natin pwedeng sabihin na dito po sa tatlo na pag-aralan natin, pwede natin sabihin na ako po ay generous. Ako po ay may integrity. Ako po ay may compassion. Pero pagdating po dito sa power of unity, dapat palagi kang may kasama. Amen po ba? Kaya nga, united tayo. Nagkakaisa po tayo. Kaya ano po ang sabi ng dictionary? Pagdating po sa meaning ng unity, solidarity. Yan din po yung ibig sabihin. Solid. Kapag solid, magagawa po natin ang imposibleng bagay. Tayo po. Ano po ang sinasabi ko minsan sa mga barka-barkada po? Bro, dapat solid ta muna eh. Alangkay, alang kakawani, inkinawani, tayo kayabe. Natural, kinawani kaya. Kaya la solid, ganito.
Pero ano po ang ibig sabihin ng solidarity o ng unity sa meaning po o pinagkaloob na meaning ng dictionary? Sabi po diyan, unity or agreement of feeling or action, especially among individuals with a common interest. Ano po? Mutual support within a group. Ano pa po yan? Marami pong ibig sabihin dyan, yung unanimity, unity, ano po, pagkakaisa, iisa lang po yung ibig sabihin yan. Ano po, agreement, accord, harmony, communion, cooperation, team, spirit, camaraderie. Ito po yung ibig sabihin ng solidarity ayon po, o yung unity ayon po sa dictionary. Lagi po ninyo narinig, kukunin po natin, ano po, tutunghayin natin, pag-aaralan po natin, ano ba yung unity sa Bible? Napakahalaga po, kasi sa lahat po ng libro, ang Bible lang po ang may integrity. Hindi po siya nagbabago. Ilang years na ho ba nakasulat o isinulat ang Bible ng mga different authors, pero po ang pinaka, ano po, yung nag-anoint, yung nagbigay ng bawat salita doon sa mga author na ito, sino ho ba? Walang iba po kung hindi ang banal na Espiritu. Natural po, tao lang ang talagang pwedeng sumulat sa Bible. Dahil tayo po yung nilalang, tayo po yung special na nilalang ng ating Panginoon. Hindi po pwede ang mga unggoy, ang mga baboy. Ano po? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang salita ng Diyos ay sulat lang ng tao. Wala pong lang. Pag sinabi ninyong lang, ang ibig sabihin, minamaliit mo o hindi mo pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Minamak mo na ang Diyos. Ang Bible po, dapat minamahal natin, iniingatan natin, pinahahalagahan po natin. Dahil ito po yung tunay na nagbibigay ng buhay na pag-asa at buhay sa bawat isa't isa sa atin. Kaya naririto tayo dahil sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya po yung power of integrity, basahin po natin ang Ephesians chapter 4, verse 1 to 6. Sabi po dito, therefore, I, a prisoner for serving the Lord. Ang nagsasabi po, ang nagsasalita nito, ang sumulat po nito, walang iba kung hindi si Apostle Paul. Sinasabi niya po sa mga tiga-Epeso, therefore I, sabi niya, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. For you have been called by God. Sino pong tumawag sa bawat isa't isa sa atin? Ang Diyos. Ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ang Diyos ng hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos po na nagbibigay buhay sa bawat isa't isa sa atin. Amen po ba? Yan po yung tumawag sa atin. For you have been called by God. Verse 2, always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Verse 3, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Verse 4, for there is one body, one Spirit, just as you have been called to the one glorious hope for the future. Verse 5, there is one Lord, one faith, one baptism. Verse 6, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Tayo pong sandali ay pumikit, yung pukot at nalangin. Ama, muli po nagpapasalamat kami sa inyo. Naririto po kami sa bahay-sambahan po ninyo, Panginoon, upang kami po ay magbigay o sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat po kami na iningatan mo kami sa aming pagpunta rito, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat po kami dahil muli binigyan mo na naman kami ng panibagong buhay upang maranasan ka pa namin sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga blessings, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa katawan na ito na binigyan mo ng kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa buhay na pag-asa,
Panginoon Diyos. Salamat na hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Salamat sa mga kasagutan ng aming mga kanya-kanyang mga panalangin. Salamat po, Panginoon, sa bawat problema, sa bawat pagsubok. Kami po ay iyong inaalalayan. Kami po ay inyong binibigyan ng eksaktong mga kasagutan sa lahat ng mga pinagdaraanan po namin. Panginoon, maraming salamat po sa bawat isa't isa sa amin, even yung mga nanonood, Panginoon, na naka-online, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa't isa sa amin. Panginoon, binubuksan at buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang tanggapin po namin, Panginoon, ang iyong banal, makapangyarihan na salita, Panginoon Diyos, na nagbibigay po ng kalakasan sa aming espiritu, sa aming kaluluwa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, lukuban po ninyo ako ng inyong banal na Espiritu Santo. Empower, anoint me, Lord. Panginoon, ang salita mo ang siyang magiging salita ko po, Panginoon. Your will be done, not my will, Panginoon Diyos. Lord, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Yung pong mga merong kapighatian, merong mga problema, may kabigatan sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso. Lord, hayaan mo po, Panginoon Diyos, na habang pinakikinggan nila ang iyong salita, Panginoon, magkaroon po ng kapayapaan, ng kagalakan sa kanilang puso, Panginoon Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga bisita. Alam po namin, Panginoon, na hindi aksidente ito. Itinilaga mo upang makarinig nila kung gaano mo sila kamahal, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga kaluluwa na iyong ipinagkakaloob. Sa iyo pa rin po ang kapurihan, Panginoon. Maraming salamat po. Muli sa iyo namin binibigay ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Dito po sinasabi ni Apostle Paul, Therefore ako na si Paul, sabi niya po, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. Mamuhay po tayo na may kaaya-aya doon sa pagkatawag natin. Ano ho ba ang pagkatawag sa atin? Tayo po ay naging anak ng Diyos na buhay. Kaya dapat mamuhay po tayo ayon doon sa kanyang panuntunan, ayon sa kanyang mga iniuutos sa atin, ayon sa kanyang salita. Yun po ang sinasabi ni Paul doon sa mga Kristiyano taga-Epeso. Kaya nga po dito, for you have been called by God, always be humble and gentle. Maging mapagpakumbaba kayo at maamo sa bawat isa't isa. Be patient, sabi niya po, maging pasensyado kayo, matyaga kayo sa bawat isa't isa with each other, making allowance for each other's fault because of your love. Kung nagkamali man po yung ating mga kapatid, dapat, sabi dito, nagbibigay tayo ng allowance. Dapat alam natin silang unawain, intindihin. Amen po ba? Dahil saan? Dahil doon sa pag-ibig na pinagkaloob o pinaranas ng Diyos sa atin. Dapat ganun din po yung ating ibibigay sa ating mga kapatiran. Sabi sa verse 3, make every effort to keep yourselves united in the church. Make every effort. Gawin ninyo lahat ang inyong kakayahan, yung magagawa ninyo. Para ano po? Para yung sarili ninyo ay maging, magkakaisa. Nagkakaisa. Kanino? In the Spirit. Ano yung Espiritu na yon? Ang banal na Espiritu na nasa sa atin. Amen po ba? Kaya ano po ang sabi dito? Binding yourselves together with peace. Kapag ang banal na Espiritu po ay nasa sa iyo, natural, merong kapayapaan yan. Amen po ba? Kaya ano po ang sabi? For there is one body. Kaya iisa lang po tayo. Ano po? And one spirit. Dapat nagkakaisa po tayo. Ito pong kalupungan na ito. Yung pong buong kongregasyon dapat ng Calvary Temple ay iisang katawan. Kaya nga kapag iisa ang katawan, anuman yung nararamdaman,
ng isa nating kapatid, dapat nararamdaman natin. Dahil ang katawan po natin, ibang klase po ang parte nito. Kapag yung kalingkingan po ng paa natin ay naipit o yung pinakamaliit na daliri ng ating paa, naipit yan, nararamdaman lang ba ng paa? Hindi ho ba nararamdaman ng buong katawan? Kaya nga po tayo, as body of Christ, dito po sa Calvary Temple, ito po yung ating nararanasan ngayon. Ito po yung na-experience natin. Kaya nga po, iisa tayo. Dapat iisang espiritu ang nasa sa atin. Ang banal na espiritu. Ano po ang sinasabi? Binding yourself together with peace, for there is one body and one spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. Sa Bible po, ginawang halimbawa po yung mga langgam. Pagmasdan po ninyo ang mga langgam, ang liliit lang yan. Pinagmamasdan ko po sila, meron silang daladalang ipis. Napakalaki ng ipis sa kanila. Di ba? Pero sila po ay nagkakaisa. Kapag binuhat nila yan, ang dami nila. Pero sabay-sabay sila. Wala pong kumokontra, walang pumupunta rito sa right o sa left. Walang nauuna, walang nahuhuli. Kung saan po yung pupunta, nandun po silang lahat. Kaya nga po, malakas sila kahit na malaki yung ipis, napakaliit nila, pero nagkakaisa sila, nabubuhat po nila. Kaya nilang dalhin yung ipis. Tayo po, ganyan po tayo. Dapat ganyan po tayo. Hindi po natin meron po tayong mga naririnig kapag nagsishare po tayo. Wari, meto nga mo naman in Diyos tam. In Diyos yun, ampo in Diyos me, parehas yan. Anya po, hindi po natin tinatanggap yon. Ang Diyos po natin, nabuhay na muli. Amen po ba? Nabuhay na muli, kaya nga makapangyarihan ang Diyos natin. Hindi po siya nanatiling patay. Hindi po siya nanatili na nandoon sa libingan. Nabuhay po muli ang Diyos natin. Ito po dapat yung nasa isip natin. Dapat nagkakaisa tayo. Iisa yung isip natin dito. Nauunawaan natin ito. Kapag sinabi ng salita ng Diyos sa Isaiah, na ikaw o tayong lahat ay magaling na dahil sa kanyang mga latay at sugat, dapat iisa yung espiritu natin. Pinaniniwalaan natin na ito, na kahit anumang meron tayong karamdaman, pinagaling na tayo. Amen po ba? Pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Dapat paniwalaan mo yun. Amen po. Sinasabi rin ng salita ng Diyos sa Romans, ano ang sabi niya? Wala ng condemnation. Yung mga na kay Kristo na. Dapat naniniwala po tayo. Isa dapat yung espiritu natin, yung paniniwala natin, yung kaisipan natin, yung puso po natin. Tinatayuan natin ito kahit na po anong mangyari. Amen po ba? Aliwait ang, hindi po yung may kumokontra. Naman totoo. Penga diditang kaya, mangkinayap, ingkay na. Sino po ang may problema? Tandaan po ninyo, ang bawat salita ng Diyos, kahit na yung tuldok, kahit na po semicolon pa yan, may kapangyarihan, hindi po mawawala yan. Ang salita ng Diyos po ay laging yes. Ang promises niya po. Bakit hindi gumaling? Baka ang problema, lagi dyan, yung tao o yung nanalangin. Baka meron pa siyang doubt at saka unbelief. Nanalangin nga siya, pero meron namang question mark sa kanyang puso. Kumayap niya kaya? Lagi po ang may problema sa tao, hindi sa Diyos. Kaya nga po dapat nagkakaisa tayo. Dito po sabi, there is one Lord, one Father, and one baptism. Marami pong mga tao ngayon na napakarunong po nila. Makanano yung metong in Diyos you. Ating kong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tandaan po ninyo, hindi po lahat ng nasa Bible ay mauunawaan mo. Kaya nga ito, ang Diyos po, ang pwede lang po na
na magbigay po ng pangunawa sa atin sa pamamagitan po ng pananampalataya. Lahat po na nakasulat sa Bible, hindi po tayo dadalhin sa kasamaan yan, sa kapahamakan. Misteryo po yan. Kahit na po ang 8 bilyon na tao, pagsamasamahin po nila natin ang ating kaisipan, hindi po talaga natin mauunawaan ano ang pagka-Diyos ng Diyos. Kapag na-explain, naunawaan, ipaliwanag mo ang pagka-Diyos ng Diyos, baka ikaw ang lumalang sa Diyos. Marami pong nagmamarunong, pero saan nila galing yung karunungan? Hindi ba sa mga libro lamang? Ngayon, nabasa nila ang libro, ang Bible, ang gusto nila, mas higit pa silang mas marunong doon sa may akda o doon sa nagbigay, nagpasulat sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ang karunungan natin kamangmangan lang sa harapan ng Diyos. Wala pong marunong sa atin. Kahit na po yung mga nagtapos sa Harvard University, sa UP, sa LaSalle, kahit saan pa yung pinakatanyag na school po, university. Ang karunungan po ng tao nang galing lamang sa aklat. Kaya, ano po ang ginagawa ng iba? Ang gusto nila, maipakita nila sa mga tao na sila, na marunong sila sa Bible, na i-explain daw nila kung sino, kung ano yung pagka-Diyos, kung paano yung Diyos. Kayabangan na po ito. Si Paul, ano ang sabi niya? Si Paul po, nag-aral, naging teacher niya si Gamaliel. Isa sa pinakamarunong tanyag na teacher po noong kapanahunan po nila. Pero hindi niya pinagmalaki lahat ng kanyang kaalaman. Naging, sabi niya, rubbish lang ito, basura lang ito sa harapan ng Diyos. Alam po ninyo, kapag tayo ay nagpapakumbaba, nagpapakababa, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Hindi ba siya yung nag-aangat? Nagpo-promote? Kaya nga pakinggan ninyo yung mga mayayabang kung paano nila i-explain ang salita ng Diyos. Ipakita lang nila sila, marunong sila. Kahit kailan po yung pagka-Diyos ng Diyos, wala pong pwedeng mag-explain. Mystery po yan. Ang kailangan lang po natin, maniwala tayo. Have faith. Maniwala ka. Amen po ba? Kaya dapat meron tayong iisang kaisipan po dito. Ano po ang sabi ng Philippians chapter 2, verse 5 and 6. Sabi niya po dito, doon sa mga nagmamarunong, tingnan po ninyo kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Ano ba yung naging pananaw po ng ating Panginoong Hesus? Sabi po dito sa verse 6, sabi niya, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat pang hawakan. Iya po mayabang ing Ginoo. Meto niya pamurin, itang gagawa na. Metong lapamurin ning igpa, ning anak at ning espiritu. Kinewani ing sarili na. Kaya po dito, ano pa yung sabi ng Isaiah 55 verse 8 and 9? For my thoughts are not your thoughts. Neither, sabi niya, are your ways are my ways. And declares the Lord, as the heavens, sabi po dyan, are higher than the earth, so are my ways higher than yours. And my thoughts than your thoughts. Naunawaan po natin? Kaya lang po, ang dapat lang nating gawin, paniwalaan po natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, kahit kailan, hindi po tayo ipapahamak. Naniwala po kayo, bakit kayo naririto? Kung ang salita ng Diyos, ipinahamak kayo. Bakit kayo naririto? Dahil nakita ninyo, naranasan ninyo, totoo pala ang pag-ibig ng Diyos.
Totoo pala lahat ng mga nakasulat dito sa Bible na ito. Amen po. Dapat dito po, kumbinsido tayo. Iisa lang po yung ating puso, yung kaisipan natin, yung mind, yung thoughts. Yung mind natin, yung isip natin, yung thoughts natin, yung iniisip po natin. Dapat nagkakaisa. Iisa. Amen. Kaya nga po sabi ng salita pa rin pa ng Diyos sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Dapat dito po, iisa rin yung ating kaisipan. Ang sabi ni Jesus, I am the way. Hindi niya sinabing, I am one of the way. Ang sabi niya, I am the way. Ako lang ang daan. Period. Dapat dito po, nagkakaisa tayo. Solid tayo dito. Walang pag-aalinlangan. Amen po ba? Ang sabi diyan, ako lang yung daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakarating, makakapunta sa Ama, maliban lang sa akin. Sabi po ng ating Panginoon Jesus. Dapat dito, 100% kumbinsido po tayo. Iisa ang isip, iisa yung iniisip po natin. Pinaniniwalaan natin. Sa Acts chapter 4 verse 12, ang sabi po diyan, salvation is found in no one else. Ang kaligtasan po ay hindi matatagpuan kanino man. Maliwanag po ba? Ano ang susunod doon? Sabi po diyan, for there is no other name. Walang ibang pangalan under heaven, sa ilalim ng langit, given to man by which we must be saved. Kanino lang matatagpuan ang kaligtasan? Isigaw po ninyo. Kay Jesus lamang po, dapat pinanghahawakan po natin ito. Solid tamo. Amen. Wala na pong tatawag sa iba-ibang pangalan. Maliwanag po dyan. Ay ni po, idagulye pa po ta ere pa ababa sa ringaniwa. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts chapter 4 verse 12. Eke po salita yan. Salita na yung Ginoo. Maski basa nyo po. Laway niya po kay Bible. Laway niya po kay cellphone nyo. Yamo rin po yan. May iba-iba lang pong mga version para po maunawaan natin kaagad. Kaya nga po, dapat nagkakaisa tayo. United po tayo. Amen. Sa John chapter 17 verse 20, 21. Dito nanalangin ang ating Panginoon. Una po, nanalangin siya kung babasahin po ninyo ang chapter 17. Una po, nanalangin siya para sa kanyang sarili. Pangalawa, ipinanalangin niya ang kanyang mga disipulo. Pangatlo po, ipinanalangin niya tayo. Tayong lahat ng mga believers. Kaya nga, ano ang sabi niya sa verse 20, 21, I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me. Ipinapanalangin niya, kung sino man yung maniniwala o sasampalataya kanino? Kay Jesus. In me, sabi niya po, through their message. Ito pong mensahe na ito, yung mensahe po ng mga naunang propeta, mga disipulo, mga apostles po. Kasama po tayo dito. Naniwala tayo. Verse 21, I pray that they will all be one, just as you and I are one. Binigyan niya po ng diin dito. Binigyan niya na po ng magandang modelo. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ano ang sabi niya? As you are in me, Father, and I am in you. Sabi po ng ating Panginoong Yesus, and may they be in us so that the world will believe you sent me. Kung hindi po nagkakaisa ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo, paano tayo maniniwala? Paano tayo paano natin mararanasan yung pagkakaisa? Dito pa lang po, ipinakita na sa atin na sila ay nagkakaisa. United po sila. At dapat tayo, ganito rin po tayo bilang mga mananampalataya.
Amen. Ang sarap po kasi na bilang mga mananampalataya, nagiging matured po tayo sa ating mga pananalangin. Hindi po yun lagi yung nakapokus po sa ating sarili. Sino po nananalangin sa buong kongregasyon ng Calvary? Sino po nananalangin sa lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo? Baka iilan lang po sa atin. Ano po? Pero dapat po, ito po yung responsibilidad natin. Ito po yung itinuturo sa atin. Kung paano po ang ating Panginoong Hesus ipinagdasal niya, ipinanalangin niya tayo. Amen. Kaya dapat nga, iisa yung isip natin, yung damdamin natin, kung ano yung puso ng ating Panginoong Hesus. Dapat ganun din po yung nararamdaman natin, ganun din yung puso po natin. Ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya naging makasarili. Hindi po siya selfish. Pero ang tao po, napaka-selfish. Kaya nga, itinuturo sa atin. Ano po? Napakaganda ng salita ng Diyos kapag pinagbubulay-bulayan mo ito. Dahan, wag mong bibilisan. Kung nakaisang chapter ka at isang verse ka lamang, naunawaan mo naman, nagrema sa iyo ito. Ito po yung sinasabing nauunawaan mo, na ipamumuhay mo. Nagkakaroon ito ng epekto sa buhay mo. At nakikita mo kung ano yung resulta nito. Kung sinasabi na salita ng Diyos, napagbulay-bulayan mo, nabasa mo, love your enemies. Walang amen. Forgive them. Release forgiveness. Dapat po, nauunawaan natin ito, nagkakaisa tayo, ito pala. Alam po ninyo, napakasarap talaga pagbulay-bulayan po ang salita po ng ating Panginoon. Kaya nga po, tandaan natin, ang Diyos ng iba ay hindi parehas ng Diyos natin. Ang Diyos natin, buhay ang Diyos po natin. Hindi na natiling patay. Ang Diyos natin, ang kanyang, ang pag-ibig niya, ano po ang tinuturo niya sa atin, mahalin mo yung kaaway mo, patawarin mo yung kaaway mo, tulungan mo yung mga nangangailangan. Hindi po yung kaaway mo, patayin mo. Yung iba, ganyan. Tayo lang po na merong Diyos na pag sinabi niya, mahalin mo ang kaaway mo. Yung iba, patayin mo ang kaaway mo. Alin po sa dalawa ang gusto ninyo? Kaya po dapat nagkakaisa tayo dito. Alam po ninyo, kapag nagkakaisa tayo, very powerful po. Tingnan po ninyo ang walis tingting. Hindi ba? Ang walis tingting, kapag kumuha ka ng isa lang at saka magwalis ka, meron ka kayang magagawa. Pero yung kasapunggol po, yung buong walis tingting, ano po, nakabigkis yan. Kapag nagwalis ka, ano, hindi ba nagiging malinis? Sumusunod? Natatanggal yung dumi na niwawalisan mo? Tayo po, dapat, ganyan tayo. Tayong mga, sinasabi po natin, na mga anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos, dapat yung ugali o yung inuutos po, yung ipinakitang halimbawa ng ating Panginoong Hesus, dapat nasa sa atin po yan. Para po nakikita na talagang kakaiba tayo. Kaya nga peculiar tayo. Kakaiba po tayo. Pinili tayo. Yung luma natin buhay po, yung 2 Corinthians 5:17, wala na po yun. Kung hindi ka kung noon wala sa iyo yung espiritu ng pagkakaisa, ngayon binago ka ng ating Panginoon, nakikiisa ka na doon sa kanyang gustong ipagawa. I pray that they will be one just as you and I are one. Napakaganda. As you are in me, Father, and I am in you, and may they be in us so that the world will believe you sent me. Kung tayo po ay nagkakaisa sa lahat ng ating ginagawa,
natural po, makikita ng mga tigalabas yan. Yung generosity, integrity, compassion, nakikita po nila yan sa atin. Hindi po pwedeng hindi sila maniwala na ang Diyos natin ay buhay dahil nakikita nila sa atin. Nagkakaisa po tayo. Introduction niya pa po ito. 11 na pala. Ang first point po natin, number 1, unity can bring blessings. Sino po ang naniniwala nito? Unity can bring blessings. Psalms chapter 33, 133, ang sabi po, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Talaga pong napakagandang tignan, buting tignan, kaaya-aya sa paningin po ng bawat isa't isa. Kung tayong mga anak ng Diyos ay nagkakaisa, nagkakasundo-sundo, walang bahagi. Amen po ba? Unity brings, sabi po dyan, blessing. Nagkakaisa hubot tayo, naniniwala hubot tayo na sa tithes and offering, kapag pinagkakaloob po natin ang tithes and offering, o meron pa po bang hindi naniniwala dito o hindi pa masyadong kumbensido? Dahil hanggang hindi po kayo maniniwala, hindi ninyo mararanasan yung blessing. Pero dapat itong church na ito, ang buong kongregasyon, kung 1,500 o 600 po tayo, dapat nagkakaisa tayo sa katuruan na ito na itinuturo ng Diyos sa tithes and offering. Kapag sinabi niya na ipagkaloob mo ang iyong ikapo, hindi mo sasabihin na pera lang kasi yan. Natural, pera yan. Hindi naman ginto. Kung ginto yung binibigay natin, ginto-ginto lang yan. Pero pera talaga yan. Pinag-uusapan. Bakit itinuturo sa atin ito? Dahil ang pera napakahirap bitawan ng tao. Dahil ang pera, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, siguradong siya ang naghahari sa iyo. Kaya nga po dito sa atin, sa church po natin, na ituro natin yung generosity. Paano yung nagkakaloob sa ating Panginoon? Ang Diyos po natin, pinagkaloob niya po, napaka-generous niya. Ipinagkaloob niya sa lahat. Wala po siyang favoritism. Kaya nga, kung sino man yung kanya, sumampalataya sa kanya, hindi mapapahamak. Dapat nauunawaan po natin, ano ba talaga ang tithes? Kapag meron pong unity, ang bahay-sambahan, nauunawaan natin kung ano po yung tithes, ano yung offering. Ang tithes, iba po sa offering. Ang offering, iba po sa tithes. Tandaan po natin yan. Bakit po namin nabibigyan lagi ng diin ang tithes and offering? Kasi ito po yung itinuturo ng salita ng Diyos. Kahit basahin po ninyo sa Malakay. Kahit si Abraham, siya po ay nag-tithe siya kay Melchizedek. Bakit hindi na lang sinabi ni Abraham na, Lord, ibibigay ko na lang ito sa mga maraming nangangailangan na aking mga kapatid. Pero bakit nag-tithes po siya? Dahil may kaakibat na blessing po ang pagsunod. Kaya nga dapat nagkakaisa tayo dito. Malinaw po sa atin. Hindi po pera-pera. Ang itinuturo po ng salita ng Diyos, paano mo mararanasan ang blessing? Paano mo mararanasan yung blessing? Hindi lang pera, kung hindi yung kabuuan ng pagkatao mo. Ano ba? Wala kang karamdaman. Buhay ka. Maayos yung pamilya mo. May trabaho ka, pinagpapala ang business mo. Amen po ba? Kung hindi po tayo magbibigay, bisa kayo, patnantala parang aircon. Yung mga binibigay po natin dyan, napupunta yan. O gusto naman po ninyo, tanggalin muna natin yung LED para dalhin na ninyo yung kanyang mga Bible. Naunawaan ho ba natin? Kaya, wag po ninyo sasabihin na pera-pera lang. Kapag sinabi mong pera-pera lang, ang ibig sabihin na ayaw mo magbigay.
Hindi ka talaga naniniwala sa tithes and offering kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos. Basa niya po in Bible. Sa Old Testament, 10% nga. Sa New Testament, generosity ang ibig sabihin, mas higit doon sa 10%. Kaya nga ang 10% sa New Testament, ito po ay yung nagiging guide po natin. Amen. Marami po sa atin ang nararanasan nila yung blessing po pagdating po sa pag-iika po. Dapat nagkakaisa po tayo dito. Amen po ba? Wala nang question mark. Amen. Karetang ating question mark. Lakoye po in question mark yan. Yung unbelief, yung doubt. Gawan niya po. Pangadiye. Sabyang keke kayo, tagaye. Malyaring, ko, i-bless ng Ginoo. Verse 2 po, sabi niya, it is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Tingnan po ninyo. Ano ba yung ipagkakaloob nito? Ano po? Talagang ibibigay, ipagkakaloob ng Diyos yung blessing. Even life forevermore. Amen po ba? Ito po yung pakinabang nang nagkakaisa po tayo. Marami pong blessing ang mararanasan po natin. Sabi po ng Acts chapter 4 verse 32-35, sa verse 32, ang sabi po, all the believers were one in heart and mind. Kung babasahin po ninyo ang chapter 4 ng Acts na ito, dito po yung napuspos po ng banal na espiritu ang mga disipulo. At pagkatapos si Peter po tumayo, pinreach niya ang salita ng Diyos, 3,000 po yung mga naligtas po. At doon nadagdagan pa, may 5,000 pa po dito. Sabi dito, all the believers were one in heart dahil po napuspos sila ng banal na espiritu. One in heart and mind. Pwede ho ba ninyong pakisabi yung one in heart and mind? All the believers. Lahat po sinabi, hindi po sinabing some of the believers. Ang sinasabi po rito, all the believers were one. Bata, matanda, dukha, mayaman, kahit na sino ka, ano yung kalagayan mo? Believer ka, naniniwala ka kay Kristo, napuspos ka ng banal na espiritu, naranasan mo yung pag-ibig niya. Ang sabi diyan, all the believers, tayong lahat, were one in heart and mind. Nagkakaisa po sila. Saan? Sa kanilang puso't isipan. Ano po yung pinagkaisahan nila dito? No one claimed that any of their possessions was their own. Hindi po nila sinabi sa sarili nila, ay akin lang ito dahil pinagpagurang ko to. Iisa po yung nasa kanilang kaisipan. Ano po yung kasunod dyan? But they shared everything they had. They shared. Nagbigay po sila. Ano po? Verse 33, sabi niya, with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all. Hindi naman po ibig sabihin, binenta nila lahat yung ari-arian nila. Hindi po. Nagbibigay po sila kapag may nakita na silang nangangailangan. Hindi na sinasabi sa kanila, tulungan tayo. Sila po mismo, kusa. Bakit? Kasi ito yung nasa isip nila. Yung damdamin nila. Kung ano yung damdamin, ano yung puso ng ating Panginoong Yesus. Ito yung naranasan po ng mga mananampalataya sa Book of Acts. Kaya nga po, alam niyo yung CEO natin, napakalaki po ng pakinabang. Kaya nga sa CEO, dahil kami pong mga pastor,
kung ilang libo na po tayo dito, hindi naman po namin pwede na isa-isahin kayo kung may pangangailangan kayo, may problema kayo, ano man po yung nangyayari. Kung 1,000 po, ilang kami dito? 10. Di tigi 100. Siguro na kayo matutod na eh. Ingkay, kaya po pagal. Pero napaka-importante po, napakaganda po yung ipinagkaloob na pangitain ng banal na espiritu sa ating punong pastor na naitatag po ang CU, ang Calvary Umpukan. Ito po yung small group. Sino po yung wala pang CU? Taas po yung kamay. Yan. Tandaan nyo rin, Dahil ating CU. Taas po. Ini-encourage po namin kayo na sumali po. O kung wala po, may lalapit sa inyo mamaya. Siguradong tinandaan na po kayo niyan. Napakaganda po. Katulad nito, dito sa Power of Unity, nakikinig lang po kayo sa akin, sa aming mga pastor na nandito sa harapan. Pero pagdating po sa CEO, pinag-aaralan pa niyo. Ano pa ba yung meron ako na hindi naiintindihan sa sinabi ni pastor na itatanong po ninyo at nagiging maliwanag po sa inyo. At ito po, dito nagiging matatag yung pananampalataya ninyo at nawawala po yung agam-agam sa inyong kaisipan na nilalagay ng kaaway. Magiging malinaw sa inyo ano yung salita ng Diyos. Amen po. Kaya tayo naman pong mga forerunners, tayo pong mga member ng mga kanya-kanyang siyo po natin. Lagi po natin pinapansin yung ating mga katabi. Kapag nagtanong po ang MC ko o kami kung sino yung wala pang siyo, tandaanan nyo na lang agad. Ingkay na. Ministriya po yan. Amen. Dapat wala na yung hiya. Dapat nagkakaisa tayo na itong kapatid na ito, kailangan niya pa yung kalinga ng bawat isa't isa po sa atin para mag-grow po yung kanilang pananampalataya, maging matatag yung kanilang pananampalataya. At sa siyo naman po, nakikita natin kung sino yung may mga pangangailangan. Tayong mismo na ipapractice natin yung generosity. Hindi na natin dapat sabihin, Pastor, ikahi po mangailangan niya. Pero pag may siyo po, kaagad-agad natutulungan po natin o nabibigyan po natin ng kagaanan yung kabigatan ng kapatid po natin. Amen po ba? At dito nakikita yung pag-ibig, pagmamahal po natin sa ating mga kapatid. Dito nagkakaisa po tayo. Hindi po natin pwedeng sabihin, ay ikayo na mo kasi ikayo makwalta kayo eh. Ay ako, mangalakal ko mo. Baka batad. Kanino ka anak? Mo kung pipilosopon. Balo ko anak na kaning pengari mo. Pero bilang mananampalataya, anak na ka ning Ginoo. Ing makapangyarihan, ang gumawa ng langit at ng lupa. Hindi ba sinabi niya sa salita niya, tayo ay blessed along with kanino? Kay Father Abraham. Kaya ikaw blessed ka. Mo sasabihan na kasi makanyang kumu. Mepe kumu-kumu. Na anak ka na ng Ginoo. Maniwala ka, ika-blessed ka. Sikreto yan po yan. Ang faith, ang pananampalataya mo kay Ginoo. Ika-blessed ka. O di kasi, pakyapusan mo niya mo, gayahin mo na lang yung balo na yun na lang yung kanyang pera, pero pinagkaloob niya pa sa ating Panginoon. Ika, nano yung ay contribute mo. Huwag mong titignan, mo sasabihan, itang ako makanyang kumo, ala ko kasi, marini ako kasi kaya makanyan. Kapatad, buran me yan, kayang kaisipan mo. Yan yung binibigay na kaisipan ng kaaway para ikaw ay hindi makapag-fellowship sa mga kapatid mo. Yan yung binibigay niyang dahilan kasi makanyang ko yung self-pity. Huwag mong paniniwalaan ang sinasabi o ang sinisitsit ng demonyo. Ang paniwalaan mo, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ikaw ay favored, ikaw ay blessed. Ikaw ay anak ng isang Diyos na buhay. Amen. Kaya, kapag ginawa po natin yan, marirelease tayo doon sa kasi ganito, kasi makanyang kumoy.
tandaan po ninyo, anak kayo ng Diyos. Amen? Kaya nga po dito, all the believers, sabi po dito, walang nagsabi sa kanila, kayo na mo kasi mayamang kayo. Ako, ganito lang kasi ako. Pero dito sinasabi, all the believers were one in heart. Kahit na yung pinakadukha pa, kahit na yung walang trabaho, kahit na yung nagpapalimos pa, believer siya, nandito siya sa kalagitnaan natin. Ang sinasabi dito, all the believers, yung mga nananampalataya, naniniwala sa ating Panginoong Jesus, were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own. Wala naman po tayo talagang possession. Wala naman tayo sariling atin. Kahit na itong katawan natin na ito, iiwanan din natin. Babalik din po yan sa lupa. Uurin din po yan. Pag namatay tayo, ano ang importante? Amen po ba? What you sow, you reap. E di mag-invest tayo sa gawain ng ating Panginoon. Yung mga offering, mga tithes po natin, yung mga pinagkakaloob po ninyo dito, alam ho ba ninyo na i-invest po natin yan sa mga kaluluwa? Lahat tayo may parte dito. Kaya pag pumunta po tayo, pag hindi kayo sumuko sa inyong pananampalataya, nagkita-kita tayo sa langit. Alam mo na, uling kayong lalam, yung atsuta, mabiyata po, atsuta keng yato. Misasan metong tamo, karakal na pala rin kaluluwa. Punta sabihan na ng Ginoo, yan, bunga yoren. Kasi, ako kuripot. Nagkakaisa kayo. Kaya ano pa po ang sabi? Verse, 33. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all. Powerfully work. Sabi po, at work in them. Ito po yun na ibibigay ng pagkakaisa. Ano po? Very powerful po talaga. Verse 34, that there were no needy person among them. Malapit na po mangyari yan sa church natin. Dahil tayong lahat, nagle-level up po tayo. Umaangat tayo sa ating pananampalataya. At yung mga mali nating katuruan, yung mga siniksik ng kaaway sa ating kaisipan, binago na po ng salita ng Diyos. Binago ng banal na Espiritu. At ito kasi yung pinapaniwalaan natin, nagkakaisa ngayon tayo. Sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dito, that there were no needy person sa Calvary Temple. Amen. For from time to time, those who own land or houses sold them, brought the money from the sale, from the sale, sabi niya po, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Ito po yung nangyayari sa ating bahay-sambahan ngayon. Kaya kung lalo pa tayong magkakaisa, wala pong mga ilangan. Alam natin kaagad, itang kapatid tamo. Parang sa pamilya po, kapag nangangailangan yung isang kapatid, kapag very tight ang relationship, united ang magkakapatid, ano po, kapag may nangailangan, yung isa, imbunso, at inyang pangangailangan, kaagad-agad nandun sila. Tayo, ganyan tayo ngayon. At lalo pang mangyayari yan, kapag 100% pa po tayong united. Amen po ba? Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, ang sabi po dito ni Paul din, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say. Ano ba ang sinasabi natin? Mahal tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, kaya ano ang dapat natin gawin? Dapat mahalin din natin yung mga iba. Amen po ba? And that there be no division among you. Mahalin natin ang bawat isa't isa at dapat walang dibisyon. Dapat ang siyo ay hindi nagiging dibisyon. Ang mga foreigners hindi nagtatayo ng sarili nilang kingdom. Ang itatayo lang natin ang kingdom ng ating Panginoon. Maliwanag po ba sa atin?
Kaya nga may mga forerunners. Dapat ang forerunners, meron siyang forerunners, may naglilid sa kanya. Kapag walang forerunners, yung isang naglilid o nag-forerunner, kolorum yun. Hindi natin siya kasama. Hindi siya nakikiisa sa adhikain na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen po, forerunners. Ano pa ang sabi niya dito? Sabi niya, but that you be perfectly united in mind and thoughts. Sa isip at sa pag-iisip. Ano yung iniisip natin? Dapat iisa lang yan. Amen po ba? Sa 1 Peter chapter 3, verse 7, in the same way, you husband, ito, husbands, taas ang kamay. Bayako mo. Taas ang kamay. Mga misis, parang ayaw po nilang tanggapin na husband sila. Taas ang kamay. O, pakiramdaman tayo pong masalesen po. In the same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. Kasi dito kung babasahin po ninyo itong 1 Peter chapter 3, ang sabi po doon sa naunang mga verses, ikayong babae. Kasi po rin babae, mahilig lang gagayak. Ne po. Tingga kini, sabit-sabit, kolorete. Ne po. Dang pag-aayos, yung pati buhok po. Kaya ba't makaila po? Ne po. Singer la. Ne po. Singer. Ne po. Para yung asawa. Kaya nga sabi ng Proverbs, mas maigi pa raw yung tumira sa disyerto kaysa doon sa bahay na ang kasama mo, yung Imelda Papin na asawa mo. Ne po. Kaya dito po sabi dito, in the same way, you husband must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you have lived together. Dito po, tayo pong mga lalaki, dapat tayo po yung head of the family. At dapat kayo naman pong asawang babae, marunong po kayong magpasakop sa inyong kanya-kanyang asawang lalaki. Amen po ba? Kasi ito po yung design ng salita ng Diyos. Amen. Maliban po kung nagkakaunawaan kayo, hindi po yung babae ang laging dumidikta sa lalaki. Kaya nga, dito, ano sabi dito, mga lalaki, husband must give honor to your wives. Marunong po tayong rumispeto sa ating mga asawa. At pagdating po sa budget, halimbawa kung may kanya-kanya pong trabaho, kinikita. Kung natutustusan naman po lahat, yung pangangailangan, hindi po yung nagkukwentahan, nagbibilangan. Nepo, ang po ita mo kasi lalaki, mahilig tama niya likot pera pakatuklip-tuklip tali Nepo, ingkay. Balang baski pakatuklip-tuklip mo, potang kakalingwan mo Ala na, may bulgar ka naman. Ala, totoo yung salita na ng Ginoy Alang sikreto mabubunyag. Ingkay na po. Kaya po, dapat sa lahat po ng bagay, lalo na sa pera, nagkakasundo ang mag-asawa. Amen po. Kayo naman po babay. Ne po. Potang karas na naman yung sweldo. Antay sweldo mo. Areni mo. Deni mo? Ay, hindi po sasabihan nito. Ay, nakakayan. Ne po. Ingay. Lalo na, born again tana. Dapat may naliwata na attitude. Nepo, arene. Naningawan mo. Ginoon, dakal po salamat. Kaya kasika na, nabinye mo, kaya asawa ko, may kapag-obraya. Salamat po. Kaya sweldo na. Ginoon, arene dito po rin 10%. Ay, po yung ikapuko. Kasi po kami, naturuan po kami. Every time po, pag nasumahod na po, ang daddy ko, bibigay niya sa mami ko. Ang mami ko naman po, nakadivide na po yan. Tithes, tubig, pamalengke,
tuition. Ne po, uning itatangko mo yan, diling kay. Magobra, 5 po. Ingkay na. Pero emya po ikit may kulang, ingino, kaya kami hanggang ngini. Tapat siya po ingino. Sabihan kaya po kaya kayo. Tapat ya po ingino. Itamo mo tapat. Tutuman po yan. Tanggapan tayaan po nga, itamo mo tapat. Pero ingino maski kapilan. Nung pila na kang banwang ini, makanyinya katapat ingino kaya ka. Dapat po nagkakaisa po tayo dito. Ang pamilyang United po, naging halimbawa ni Pastor Manny. Gusto po nating maging maayos ang gobyerno natin. Totoo po yun. Gusto nating maging maayos. Dapat pamilya natin dapat maging maayos. Dahil ito po yung maliit na gobyerno po sa barangay po natin. Kapag maayos po ang pamilya, wala pong problema, walang mga adik. Wala po yung mga anak na naghahanap ng pagmamahal sa labas. Dahil yung mga bata, yung mga anak, nakikita nila kung paano magmahalan, magbigayan, mag-care, ang mag-asawa, nakikita nila, kaya nagiging matatag. At kapag ang sentro ng pamilya ay ang ating Panginoong Hesus, lalong magiging matatag po yan. Dapat sa atin po magmumula yan, pagbabago na yan. Hindi po pwedeng baguhin ng bagong presidente po natin. Dapat tayo mismo. Lalo na tayong mga sinasabi nating mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga born again. Dapat sa atin nakikita ito. Amen po ba? Pangalawa po, sandali po. Kaya nga po mga lalaki, para wala pong sagabal sa ating mga panalangin, ano ang dapat nating gawin? Ano yung tungkulin natin? Ay, akalimutan nyo na. I-honor tayo, respect tala. Reng asawa tamong babayi. Amen po ba? Natural po, paminsan-minsan, hindi po natin maaalis yung bangayan. Natural po yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kayo magkasundo. Amen po ba? Kaya nga, para tayong mga lalaki, yung mga prayer po natin, pakinggan ng ating Panginoon, mahalin po natin, respetuhin natin yung ating mga kanya-kanyang asawa. Amen. Pangatlo ko pa pala. Unity can accomplish better result. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9 up to 10, 2 are better than 1. Natural po. 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Ano po ang dito? Halimbawa, kung ako po, nakapagbubuhat po ako ng 25 kilos, ako lang mag-isa. Ano po? Tapos, si brother, nakakapagbuhat din po ng 25 kilos. Pero pag pinagsama po namin yan, nagtulungan po kami, mabubuhat po namin kahit na 50 kilos. Kahit na gawin mo pang 50 kilos, mabubuhat namin. Ano po? Hindi mahihirapan ang isa. Kasi, bakit? Dalawa kayo nagbubuhat. Ano po? Ito po yung sinasabi dito na 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either, sabi niya, of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Kaya yung kasabihan po na no one is an island. Ano po? Wala po sa atin na pwedeng tumayo na nag-iisa. Hindi mo pwedeng sabihin, ang talore ang kaluguran mo. Ala akong kaluguran, pastor. Pila na kawarin ba mo? Kaya kabiyasang may kaluguran? Ingkay na. Hindi po pwedeng mamuhay tayong nag-iisa. Ano po? Kaya po dito, ang itinuturo, talagang pagmasdan na lang po ninyo ang mga salita ng Diyos. Ipinapahamak ho ba tayo? Hindi ba tinuturuan tayo kung ano yung mabuti at kung ano yung ikabubuti natin?
Kaya nga, ano po, if either of them falls down, natural, pag dalawa kayo, miyasa kaming metong. Nung ika magdili-dili, nino sumahop kaya kasi nang tutulong sa iyo. Wala. Pero kung dalawa kayo, ano po, nadapa ka, natural, merong magtatayo sa iyo. May tutulong sa iyo. Kaya nga po dito, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Dito po sa ating bahay-sambahan, dito po natin makikita yung nagkakatulong-tulong po tayo. Yung bang pag may karamdaman sa ating mga kapatiran, meron po tayong mga visitation o meron pong nakaatang diyan, merong dedicate po diyan. Sa mga nagbibisita. Nakikita po natin yan, hindi lang siya mag-isa, dalawa o tatlo. Tatlo po sila. O dalawa po sila. Dito nakikita po natin kung paano yung care, yung pagkakaisa natin, yung pagmamalasakitan po natin sa bawat isa't isa. Nakikita po, nadarama po ng mga kapatid po natin sa kasalukuyang ito. At tignan po ninyo ito, yung Project Grace po natin. Paano po natin nabili ang lote na dalawa na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Paano po? Dahil nagkakaisa tayo. Tayong lahat po ay may iisang isip, damdamin, puso. Na yung pag nagbibigay po tayo, hindi natin kinukwenta. Nagbibigay tayo dahil alam po natin na pinagpala tayo ng ating Panginoon. At ito yung isa sa pamamaraan na napapakita natin kung paano natin mahal ang ating Panginoon. Sa pagbibigay po natin, nakabili po tayo ng lote. At nagagamit po natin sa kasalukuyan. At kung lalo pa po tayong magkakaisa, meron pa tayong mabibili niyan. At pagkatapos natin nabili yan, magpapatayo tayo ng mga building para sa ating Panginoon, hindi para sa atin. Para po marami tayong maka-accommodate. Para itong bahay-sambahan na ito, lalo pang lumaki. Sino po ang naniniwala na bibigyan pa tayo ng maraming kaluluwa ng ating Panginoon? At itong bahay-sambahan na ito, lalaki po yan, luluwang. Dapat po nagkakaisa tayo. Na-accomplish na po, nakikita natin yung mga accomplishment. Kaya dito sabi po, unity can accomplish better results. Ano pa po ang sabi ng salita ng Diyos sa Amos? Sabi niya po, chapter 3, verse 3, can two walk together unless they agreed? Can two walk together unless they agreed? Meron pong isang quotation ang sabi po, you can disagree without being disagreeable. Ang nagsabi po nito, ni-research ko po, ang nagsabi pala nito, ito si Ruth Bader, si Ruth Bader Ginsburg po, ang pangalan niya po. I-research niya mo po. Sabi po dito, can two walk together unless they agreed? Pwede hubang tayo dito, yung iba nag-a-agree sa tithes and offering, pero yung iba hindi. O sige, magkabi ako. Pero ako sang-ayon kaya kayo. Hindi po pwede yun. Yun po ay sa mundo. Kaya nga po, sa salita ng Diyos, kahit ano pong gawin ninyong pag-aralan ninyo ang salita ng Diyos, wala po itong quotation na ito. Hindi po natin makikita ito. Ang sinasabi dito, dapat nagkakaisa, nauunawaan natin. United tayo. Kapag sinabi sa pangalan ni Jesus, doon lang matatagpuan ang kalagtasan, dapat nagkakaisa tayo. Amen po, nag-a-agree ang bawat isa sa atin. Amen. Hindi po yung magdi-disagree ka. Pero tutugi ka. Anang katsuray ta, tugi-tugi ka, kaya ba't yung puso mo, wala ka puso? Kaya pimpot ang ating mangyayari, sasabi ka, sasabi. Puro negative ang sinasabi mo.
Dapat po iisa talaga yung damdamin, yung puso't isipan po natin. Kaya nga po pinakita ng magandang modelo sa atin, ang Father, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Iisa lang sila. Walang nagsabi sa kanila, sige, mag-disagree ko kaya, pero abayan ka. Amen po. Naunawaan natin. Kasi po kung ganito yung atin, nagdi-disagree ka, makiabi ka, makipag-compromise ka. Compromise yun. Bala mo itang, para po yung sinabi ninyo, o sige na, bata na ang may kawani. Sa salita po ng Diyos, wala po yun. Dapat iisa. Pag sinabi mong oo ka. Amen. Magbuhat sa puso mo, sa kaisipan mo, at sa gawa mo. Amen. Kaya nga po dito sinasabi, can two walk together unless they are agreed. Dapat magkasundo talaga. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Dito po sa fellowship po natin sa CEO, kung ang mga kasama mo ay may edad, ako po kasi nung kabataan ko, hindi ako masyado nakisama sa aking mga kasising edad. Makiabi ako po karetang ating edad. Kasi nakita ko po, kapag kasama ko, yung mga kasising edad ko, kung ano yung kaisipan nila, yun na lang. Kung meron kayong gagawin, walang nagbabawal. Sige, kayo mo. Pero pag kasama mo, yung mga merong edad, at saka dahil marami na silang experience, kapag nagkakamali ka, natuturuan ka nila. Kapag meron silang nagagawa, nakikita mo, yung pala yung dapat. Kaya nga dito, as iron sharpens iron. Kaya sa CEO po natin, marami tayong napupulot dito, napapag-aralan, natututunan. Lalong-lalo na kapag may edad na yung mga kasama mo, marami silang na-share. Lalo na pag malalim na yan sa salita ng Diyos, marami kang napupulot. Marami kang natututunan. Kaya ito po yung sinasabi dito sa Proverbs 27, verse 17. Yung pagpe-fellowship po natin. Huwag po ninyong tatanggalin yung fellowship. Amen. Napaka-importante po niyan. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Bad company corrupts good character. Kaya nga po, meron ding isang quotation. Sabihin mo nga, kung sino, ipakilala mo nga sa akin kung sino yung mga kaibigan mo. At sasabihin ko kung sino ka. Nung diyan kaya beta mo po pati ngapon, Aldoldo, araw-araw ang mga kasama natin, yung mga kaibigan natin, mapagmura. Tingnan po ninyo. Ikaw rin, nagiging mapagmura ka na. Mainitin ang ulo, mainitin na rin ang ulo mo. Kuripot maging kuripot ka naman. Kaya nga, ang salita ng Diyos. Napansin ho ba ninyo? Ipinapahamak ba tayo ng salita ng Diyos? O tinutuwid tayo? O pinaaalahanan tayo? O ini-encourage tayo? Kaya po yung nagsasabi na kapag binasa mo ang salita ng Diyos, mamurit ka, eto to. Ay di kasi ang dami na nating murit. Pero naging matino po tayo. Kaya piliin po natin yung mga makakasama po natin. Yung mga nakakasama natin. Yung madalas nating nakakasama. Hindi ko naman po ibig sabihin dito na huwag na natin anuhin yung mga iba nating kaibigan. Hindi po. Amen po ba? Pangatlo po. Unity can make us invincible. Ay, mayari niya mo rin ni Pastor Isa. Unity can make us invincible. Nakalimutan ko po kung sino yung superhero na nagsabi nito eh. Yung invincible. I am invincible. Dako, agapi. Sabi po dito. Matatag ko, matapang ko, masikang ko.
Unity can make us invincible. Kapag nagkakaisa po tayo, walang tatalo sa atin. Meron po ako nabasa, sabi nga po, lagi naririnig po natin kay Pastor Manny kapag siya po, pag kinumusta mo, pag nakita mo siya lang mag-isa, Pastor, kumusta na kaninong kayabe mo? I-Lord, palagi nasasabihan. Sasabihan na po kaya ng Bible. Basa niya po, kung hindi doon sa chapter 17 po yung kanina, yung binasa natin kanina, yung doon sa 16, yung bandang huli, bago mag-umpisa yung chapter 17 na yon, dahil dito, malapit na pong maano si Jesus dito yung i-crucify. Kaya dito sinasabi niya sa kanyang mga disipulo, iiwan ninyo ako. Sabi niya. Totoo naman po, nyan dekap day Jesus, wari me, pinoleila, likwande, Jesus. Pero ang sabi po ni Jesus dito, kahit na iniwan ninyo ako, sabi niya, kasama ko naman ang Ama. Kaya tayo po, hindi tayo nag-iisa. Kaya kapag tayo po ay tinanong, sinong kaya kasama mo kung ikaw lang mag-isa? Si Lord. Kasi united kayo. Ang sinabi naman ni Jesus, ano sabi ng salita niya? Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan. Kaya na laging nandyan ang ating Panginoon. Amen. Do not be, unity can make us invincible. Ecclesiastes chapter 4 verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Alam po natin ang lubid, Hindi ba ang lubid ang napakaraming strand, kaya po makapalupot yung makanyan? Po. Pero kung iisang strand po yan, natural po, pang pinanghila mo ng sasakyan yan, mapapatid ka agad yan. Pero napakarami pong strand yun na pinagsama-sama. Kaya nga po, nakukuha na pag kahit na truck pa yan, kahit na anong klase po yung material na yan na pinagsama-sama, kahit na mabigat pa yung kanyang hihilain o bubuhatin, na ibubuhat niya, nahihila niya. Dahil nagkakaisa sila. Buo sila. Hindi ba? Sa kuryente po, may tinatawag tayong solid at saka stranded na wire. Yung solid, nag-iisa lang po yan. Kaya pag pinakli mo po yan, binaluktot po, kuminsan nagkakaroon na po ng gatlayan, nagiging mahina kung saan po bumaluktot. Pero yung stranded po, dahil marami sila, pag binaluktot mo po yan, dahil magkakasama po sila, kahit na maputol yung isa, meron pa pong natitira. Ganyan po ang sinasabi. Nagiging invincible, matatag. Hindi kaagad-agad naggagapi. Tingnan po ninyo ang sitwasyon ngayon sa Ukraine. Bakit hindi pumatalo-talo ng Russia ang Ukraine? Kahit na sinusuplayan pa ng iba-ibang bansa, ng iba-ibang klaseng mga kagamitan ng pandigma ang Ukraine, bakit hindi pa rin bumabagsak ang Ukraine? Bakit? Kasi nagkakaisa yung mga tao doon. Na kahit na mamatay sila, pagtatanggol pa rin nila yung bansa nila. Nagkakaisa. Yan po yung power ng pagkakaisa. Kaya dito, pa po ang sabi, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Sa Genesis chapter 11 verse 1 up to 6, napakaganda pong halimbawa ito. Ito pong kwento na ito, noon po ang mga tao ay pumunta sa east. At nagkaisa po sila. Dito sa verse 1, sabi niya po dito, at one time, all the people of the world spoke the same language and used the same words. As the people migrated to the east, sabi mo, they found a plain in the land of Babylonia and settled there. They began saying to each other, let's make bricks and harden them with fire. In this region, bricks were used instead of stone, and tar was used for mortar. Verse 4, then they said, come, let's build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us famous and keep us from being scattered all over the world. Sa verse 5 po,
Pagmasdan po ninyo ito. But the Lord came down to look at the city and the tower the people were building. Nakita po sila ng Diyos dahil nagkakaisa sila at sinabi nila, let us build a city, yung tower na makarating sa langit, sa heaven. Sabi po nila, nagawa naman po nila, na itatayo po nila. Pero napatingin ang ating Panginoon, ang Diyos. At kaya dito, sabi niya po dito, look, He said, the people are united and they all speak the same language. Nagkakaisa sila at nagsasalita sila sa isang lengguwahe. After this, nothing they set out to do will be impossible for them. Walang magiging imposible sa kanila kung nagkakaisa sila. Kaya po, dito makikita natin, kung tayo dito sa Calvary Temple, ang buong kongregasyon ng Calvary Temple ay nagkakaisa kung ano po yung doktrina na itinuturo po sa atin, wala pong imposible. Marami pang kaluluwa ang maidadala natin sa ating Panginoon. At marami pa po tayong magagawa kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoon dito sa Calvary Temple, ano yung iniatang niyang responsibilidad sa atin, magagawa po natin kung nagkakaisa po tayo. Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin? Ano ba yung ibig sabihin ng pagkakaisa? Lalong-lalo na pag pinag-uusapan po natin yung doktrina po natin, ang salita ng Diyos, dapat kumbinsido po tayo, naniniwala tayo, pinaniniwalaan talaga natin. Pag sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay pinagpala, dapat nagkakaisa tayo, pinagpala tayo. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay protektado ng kanyang makapangyarihang dugo, dapat pinaniniwalaan po natin, nagkakaisa po tayo. Kapag sinabi po ng salita ng Diyos, ikaw ay magaling na dahil sa kanyang latay, sa kanyang sugat, dapat naniniwala po tayo. Kung sinasabi ng salita ng Diyos, yung bumuhay kay Jesus, yung Espiritong bumuhay kay Jesus, ay katulad po na nasa sa inyo, dapat paniwalaan po natin iyon. Amen po ba? Yung Espiritu pong yun, ang banal na Espiritu na nasa sa atin, hindi po nag-iba yan, hindi nagbago yan. Siya pa rin po. Kaya nga po tayo, pwede tayong manalangin sa may mga karamdaman. Hindi na po ninyo dapat tawagin ang mga pastor o ang mga elder. Kayo mismo. Dapat naniniwala po tayo doon. Amen. Nagkakaisa po tayo. Amen po ba? Napakasarap po na pag-aralan, pakinggan, pagmuni-munihan ang salita ng Diyos. Dakal ko pa po sabihan, Nepo, 12:00 na. Dano pa na kayo, sigurado kanya. Nepo. Pero mag-review na po tayo. The power of unity. Unity can bring blessings. Number 2 po, unity can accomplish better results. Unity can make us invincible. Sa John chapter 15 verse 5, sabi po ng salita ng Diyos, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Kaya dapat lang po na tayo po ay laging nakadugtong. Kanino po? Sa ating Panginoong Jesus. Ano ang sinasabi niya? Kung lagi po tayo ay united, nakadugtong sa ating Panginoong Jesus, ano po? Tayo po ay magbubunga ng marami. Ano po? Napakasarap talaga na talaga po tayong lahat ay nagkakaisa. Ako po nakikita ko ito. Na nagkakaisa po tayong lahat. Wala na pong magsasabi sa atin
na ako kasi ganito. Wala na po yun. Yung pong dahilan na yan, kay Satanas po yan. Dapat burado na po yan, erase, delete. Wala na po yun. Amen. Tayo po ay lumalago, pataas, hindi pababa. Tayo po ay lumalago. At kapag pinipigilan po ng kaaway yan, i-rebuke yun. Dahil meron po tayong authority na pinagkaloob ng Diyos, yung Luke 10:19. Amen po ba? At nagkakaisa tayo dito. Alam po ba ninyo na meron tayong kapangyarihan? Meron tayong authority? Amen po ba? Dapat nagkakaisa tayo nito. Para ang kaaway po, hindi makakilos sa atin. Hindi niya tayo pwedeng buwagin. Ang kaaway po, pag nagbubuwag yan, natural po, tingnan po ninyo ang walis tingting. Paano po natin masisira yung pagkabigkis na matindi ng walis tingting? Isa-isahin mong tanggalin yan. Ang kaaway po, ganyan ang ginagawa niya. Kapag nakikita niya po na very fruitful, successful ang gawain ng ating Panginoon, hindi pwedeng hindi gagawa yan. Merong isa, sigurado, na gagawin yan, o kukunin niya, bubunutin niya, gagamitin niya yan. Naunawaan po natin, dapat po lagi tayong bigkis, lagi tayong nagdadamayan, lagi po natin ipakita yung pag-ibig sa bawat isa't isa. Lagi po tayong maging matatag. Para maging matatag tayo, huwag ninyong kakalimutan ng Joshua 1:8. Amen po ba? Last verse, ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ. Very, familiar. Favorite po na verse po ng bawat isa't isa sa atin. Who strengthens me. I can do all things. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil si Kristo ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa't isa sa atin. Magagawa po natin na tayong lahat ay nagkakaisa dahil ang Diyos po ang magbibigay at tayo naman po, sa Diyos po tayo sumasandig, nagtitiwala na siya yung magbibigay ng kalakasan sa atin para tayo ay hindi mabuwag ng kaaway. Para yung pagkakaisa po natin hindi masira ng kaaway. Amen po. Kaya po dapat huwag natin kakalimutan na idalangin po natin ang bawat isa't isa sa atin. Amen? Sino po ang na-bless sa salita ng ating Panginoon? Sige po. Yung pong palakpak para naman sa ating Panginoon po. Yung best natin po. Okay? Tayo pong lahat ay tatanggap ng banal na communion. Even kayo pong mga naka-online, i-prepare na po ninyo yung mga elements ng communion. At habang tayo po ay pinagsisilbahan ng ating mga ushers, purihin po natin ang ating Panginoon.